Hello mga ka-TH, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kumusta inyong pagti-treasure hunting? Bago una sa lahat ka-TH, shoutout po pala sa lahat ng aking mga subscriber at sa lahat ng aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At sa iyo na bago pa lang sa aking channel, salamat sa inyong pag-subscribe. So, sa video ito ka-TH, pupunta tayo sa aming site. At gagawa ako ka-TH ng tinatawag ko na deep analyzing sa aking area ka-TH kasi dumating na sa punto na yung papa ko ay medyo napanghinaan ng loob at para na siyang sumusuko. Ganon ka-TH, kaya gagawa ako ng deep analysis ka-TH sa aking area para malaman ko kung ano na ang status namin. So, bakit ba ako gagawa ng deep analysis ka-TH? Kasi alam mo ka-TH, importante kasi yun na magagawa ng deep analysis para ma-analyze natin kung ano na ang status ng ating mga ginagawang paghuhukay. At ang deep analysis ka-TH ay base yan sa mga marker at sa mga signs na iyong nakikita sa loob ng iyong hukay. So yun ka-TH, dadating ka talaga sa punto na gagawa ka ng deep analysis kapag dumating ka na sa punto na parang nalilito ka na, ang lalim-lalim mo na, tapos wala pa rin. So kumbaga nagkaroon na ng pagdududa. So sa amin dito ka-TH ay gagawin ko ito upang malaman ko kung ano na status namin at may share ko rin sa inyo ka-TH kung paano gawin ang ganitong idea, deep analyzing. So ito yung area namin ka-TH. Ito yung area namin. So ang dami ng lupa namin napalabas. So ang status namin sa loob ka-TH ay yan ang butas. East ang ano yan ka-TH ang pasok at west ang sa kanyang sa opposite side. So ang status namin sa loob ka-TH ay narito na kami dito sa aking kinatatayo ka-TH. Dito medyo malayo-layo na rin. So doon sa loob ka-TH, meron dong isang malaking bato na 1 metro ang haba. At ang direksyon ng bato ay 3 ang direksyon. Yung haba niya papuntang north at may kurba siya sa kilid na papuntang west. So bali north at west. So bali dito kami dadaan sa paanan ng bundok. Medyo dito sa ibabang bahagi. Ayan ka-TH. So yun ang magiging direction namin. At yung sa kaliwa naman ay papuntang south, papunta rito. So dapat ka-TH ay hindi kami malayo dito sa bundok na to. Kasi ang duda ko ay nandito lang sa bundok na to ang deposit. Pero ang nangyari sa amin ngayon dito sa loob ay dito kami mapadaan. Kasi sinundan ko yung isang malaking bato na 1 metro ang haba na papuntang norte. Papuntang norte, tapos paliko papuntang westward. So mapalayo kami sa bundok na to ka-TH. So yan ang magiging
mangyayari sa amin kapag sinundan ko pa yung bato, yung malaking bato. Nag-iisa lang yun ka-TH. So kung nakita mo yung mga previous videos ko ka-TH, yung malaking bato, yun yung ka-TH, yung ang sa ilalim niya ay yung mga kahoy na ka-TH. Sa ilalim yung ang bato na yun na isang marker na papuntang norte at at west direction. So dito yun sa labas ka-TH kasi ma-analyze ko na dito sa labas kasi palabas kasi kami sa butas na yun ka-TH. Palabas kami, so narito kami ngayon sa aking tinatayuan ko. So norte, westward. So na mapalayo kami sa south at sa southwest ka-TH. So dapat hindi kami malayo sa area na yan ka-TH. So subukan nating pumunta sa loob ka-TH. Kung walang tubig sa loob ka-TH, so makagawa tayo ng analysis. Kasi malakas ang ulan dito kahapon ka-TH at malakas ang baha. Kung hindi marami ang tubig, makagawa tayo ng analysis ka-TH. Pero kapag marami ang tubig, so hindi tayo makagawa. So, punta tayo ka-TH. Pasok tayo sa loob. Samahan niyo ako ka-TH kasi ako lang ang nag-iisa. Ako lang ngayon dito ka-TH sa aming area. So yung ka-TH, maraming mga graba na pumapasok dito sa loob. So medyo may tubig. Malamang ka-TH ay punong-puno na tubig na to ka-TH. Tingnan natin. Hindi gaano. Napaano na siya ka-TH. Napahupa na ang tubig dito ka-TH. Iwan ko lang dun sa loob na at dito sa loob ka-TH ay maraming tubig ka-TH. Maraming tubig, so iwan ko lang dun sa pinakaloob. Nabar down yung namin ito ka-TH. Itong kahoy. So yun ka-TH, dito sa pinakadulo ka-TH ay walang tubig kasi madaling natuyo kasi naubos ka-TH kasi lupa lang ka-TH at malambot, walang makapagpigil sa tubig kaya walang tubig dito ka-TH. Kaya lang sa nakikita ko ka-TH ay parang nag-bar down siya ng konti ka-TH sa itaas na bahagi kasi may lupa sa hagdanan ka-TH. So ito ka-TH yung sitwasyon ngayon dito ka-TH. So kailangan natin itong i-deep analyze ka-TH kung dapat pa ba natin ipagpatuloy, dapat pa ba namin ipagpatuloy ang area na ito ka-TH o i-abandon na ka-TH. So sa ganitong bahagi, sa ganitong sitwasyon ka-TH, kailangan na talaga na i-deep analyze ka-TH. So ka-TH, itong bato ito ka-TH na malapad, 1 metro ang haba ka-TH at kurba dito sa ka-TH. May curve sa ka-TH, papunta yan sa west direction ka-TH. So may mga itim-itim ka-TH, ng debris ka-TH. Ibig sabihin niya ka-TH ay napuno ito ng tubig
ka-TH. So pag napuno siya ng tubig ka-TH, mabasa siya ng tubig, ay lumalambot yung lupa. Yan ka-TH. So yan ang palatandaan na ito ay napuno ng tubig ka-TH. So napakarami ka-TH. So napakadelikado ka-TH. So ito ka-TH ay sinubukang trabahoin itong sa bandang kaliwa ka-TH, kung ano ang makita ko rito ka-TH, kung meron pa akong makikitang palatandaan na kakaiba ka-TH. Pero sad to say, wala akong nakita ka-TH, maliban na lang sa isang bato dyan ka-TH. Isang bato na malapad. So yun ka-TH, yung mga bato na hinulog ko ka-TH. Kasi gusto kong tingnan yung sa kabila, yung sa kaliwa ka-TH, kung ano ang meron sa kaliwa na bahagi. So ang nakita ko ka-TH, ang na-observe ko ka-TH ay malambot talaga, mawala yung ka-TH. So dito sinubukan kong trabahoin. So may malaking malapad na bato rito, at medyo parang letter D rin. Yan, di na baliktad papunta doon sa direksyon na yun, sa south. So dito ka-TH, sa bahaging ito ng south ay halos mga bato ka-TH. May malilinis na mga bato rito ka-TH. So dito na talaga magkaalaman ka-TH kung saan talaga dadaan, kasi tatlo ang direksyon na pwedeng tahakin: north, west, at itong south. Ito ka-TH, direksyon rin ito papuntang south. So dito napapasok ang kalituhan. So dalawa lang ang maaring tahaking daan ka-TH, west, either south. Yun lang ka-TH. So pero lubhang napakadelikado ka-TH, kasi may tendency na mag-bar down tong lupa kasi napakalambot na sa norte at west. Supposed to be dito lang dapat ka-TH. Pero ano man ang magiging kinalabasan sa ka-TH, hindi magiging abandoned project at maghanap. Kasi dito ka-TH, naamin ko na mahirap talaga. Tinabunan nila ng maraming lupa ka-TH, at lupa na hindi basta-basta. So yun ang ka-TH. So yun ka-TH, yun ang tinatawag ko na deep analysis sa area na kung saan dumating na sa punto na talagang mag-isip-isip. Ito ka-TH, na bar down itong namin. So malaki-laki na trabaho nito ka-TH. So nadaanan namin ang lahat ng sign ka-TH, markers, mga directional markers ka-TH. Nadaanan namin lahat. So napaka-positibo ka-TH mula umpisa hanggang sa dulo. So hindi ka magtaka ka-TH na positive ang area, kasi yung mga marker ka-TH ay napakaganda. Kaya lang ang ending ay lalabas ka sa bundok at lalabas ka sa bundok at lalabas ka na sa lupa, maraming lupa. So yun ka-TH, kaya dapat talaga na i-analyze ang area kung
ang ginawa ba nila na close tunnel na dito ay ito ba ay nilagyan nila ng deposit o wala. Pero sa nakita ko ay passageway lang ito ka-TH. Passageway patungo sa direksyon patungo sa location ng deposit. Kaya lang parang may tinatawag siya na bridging, na dito ka papasok, lalabas ka at doon ka papunta sa kabilang bundok. So iikot ka ka-TH, iikot ka lang. So napakahirap ka-TH kasi maraming lupa ang iyong mahuhukay. Naway mapulutan nyo ng idea ang mga videos ko tungkol sa treasure hunting ka-TH. Marami pa naman ito ka-TH, kaya mag-explore na ulit ako ng area. So yung ka-TH, oh. Dito hanggang doon ka-TH ang lupa. Ang lupa na huhukayin mo. At sa bundok na yan ka-TH, yung bundok na yan, karugtong lang yan dito sa bundok na to ka-TH. Yan, karugtong lang yan ka-TH. So doon ka dadaan at maraming lupa ang yung madadaanan nito ka-TH, kaya mahirap talaga ka-TH. Marami kang lupang mailabas, makapunta ka lang doon at hindi mo alam kung ano ang mangyayari mo doon sa loob. Baka matabunan ka pa ng lupa, mabar down yung lupa. Liban na lang kung may safety net sila na ginagawa para hindi mag-collapse ang lupa. So yan ka-TH, maraming salamat. Hanggang sa muli ka-TH. Huwag mo kalimutan mag-subscribe at click the bell button ka-TH. So hanggang dito lang muna ka-TH. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at sa iyong panonood sa aking videos. Hanggang sa muli, paalam muna ka-TH and God bless.